Hello Virgo! Welcome muli dito sa reading mo. This is for the month end. Ano yung mga ganap, mga messages, energies na paparating. Pero kahit kailan mo mapanood to Virgo, itong mga readings ko dito lahat ay timeless. Check muna natin kung ano yung overall energies, no? Meron ka ditong inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Meron ka ring new beginnings. The fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. And nature signs. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only to open our hearts and minds. Okay, so sa nakikita ko dito, may new experiences na paparating sa'yo. And may mga messages din. Maging open ka kasi may mga possibilities akong nade-detect dito sa mga cards mo. Ayan no, no beginning. Pero specific, pwedeng may baby pa parating or pregnancy. No, sa'yo man yan or from a family member, loved one. New ideas eh. And fresh start yung nakikita ko since yung mga baby is associated sa pagsisimula. Okay, this is something na siguro ma-enjoy more, magiging excited ka about. At saka ang lakas ng energy ng dito, ng bata or baby. Okay, sinasabi kasi dito sa inner child mo is, kumbaga nire-remind ka niya na just have fun. As long as itong pagha-have fun mo ay safe. Yun yung naalala kong sinabi dito. Okay. Pero nakikita ko na may mga excuse me. May new beginnings din. It could be a new project, a new venture na papasukin mo, o pwedeng bagong experience, kaalaman sa trabaho, training, pag-aaral, no? Marami kasing pwede yung new beginnings, no? Pwedeng panibagong relationship or panibagong hobby. Anything na na ma-enjoy mo, anything na exciting para sa iyo, anything na bago, like bago mo pa lang gusto mong mag-aral ng baking, no? Kumbaga wala kang ka-background dito sa bagong bagay na uumpisahan mo or papasukin mo. Yun yung nafe-feel ko. So, para siyang, the full energy. Ganun. Oo. Yung tipong, wala kang knowledge doon, pero, excited ka to try. Excited ka to explore. Excited ka, kumbaga willing kang mag-take ng risk o simulan kung ano man yung bagay na yan, kahit na kumbaga totally wala kang ka-idea dun sa bagay na yun. Kumbaga yun nga yung thrill, yung adventure para sa iyo kasi wala kang any experience tungkol dun sa bagay na yun. So para sa iyo
Maaaring yun yung parang excitement, no? Okay, meron something dito na sinasabi na ingatan mo yung mga ideas mo. Oo. Habang hindi mo pa yan nasisimulan, siguro wag mo munang i-announce. Just muna. Alagaan mo lang muna siya. Keep it to yourself lang muna. Wag mo na lang muna siya sigurong i-broadcast or i-announce. Etong nature signs na to is pagiging bukas yung kaisipan mo para sa mga bagong ideas or ano man yung may encounter mo. Kailangan maging open-minded ka or open-hearted ka dito sa bagay na to. Okay? By the way, I'm Purple Teen. Thank you so much for dropping by para manood ng reading ko. Bago man po kayo dito or matagal na, and please don't forget to subscribe, like, follow, pa-like, share na rin yan, pa-comment. Malaking tulong po yan. Kung gusto nyo po akong supportan, pwede naman po kayo magpadala ng stars or super thanks or wag nyo i-skip yung mga ads or commercials dito sa videos ko. Yung mga interested naman sa private reading ko, nakalagay po sa description yung pinaka-link sa nag-iisa official FB page ko. At mag-ingat po kayo, marami na pong nagpapanggap na ako, gumagaya ng page ko, baka may mga mag-message sa inyo dyan, mag-add friend, hindi po ako yun. Kung interesado po kayong mag-book, mag-avail ng private readings ko, mag-inquire kayo po mismo yung diretsong mag-message sa akin sa official FB page ko. Okay? Para iwas scam. Meron ka ditong Knight of Swords reversed, Ten of Wands reversed, Two of Swords upright, Five of Cups reversed, Two of Cups reversed. Oh. Definitely may new beginnings na nakikita ko with the Five of Cups reversed and the new beginnings card. Kasi may pag-move on na dito eh. So, dito na muna tayo dumako sa love life mo. Okay? Although, nandun yung opportunity, some of you might focus na lang muna on your healing or growth. Siguro hindi muna kayo mag-rush na pumasok sa isang commitment o relationship kahit pa sabihin nating may mga potential na person dito sa situation ninyo. Okay, pwedeng may air signs dito, Gemini, Libra, Aquarius, may water, Cancer, Scorpio, Pisces, or fire. Yung iba sa inyo hindi pa kayo kasi sure kung ready na kayo to commit. Okay. Kung ready na kayong makipagrelasyon uli. Iba dito hindi pa. Also, a period of hard work is coming to an end with the Ten of Wands. Whether sa romantic ito or sa love, sa career mo. Basta, meron ditong something na matatapos na eh. Ano mang burden ito, nagpapabigat sa'yo, it will soon gagaan. No? Base dito sa Ten of Wands mo, tsaka sa Five of Cups mo. Siguro meron na talagang something na matatapos dito. Ano man itong ine-endure mo na yan for some time. Mababawasan na yung burdens eh, or matatapos na yung
yung period ng oppression, kung matagal ka naman ng nahihirapan dyan sa situation mo. If you're expecting na magiging okay kayo uli nitong person na to, I don't think so. Oo. May energy din dito ng hindi nagmamadali or ayaw mo nang sunggaban yung opportunity. Oo. Oo, yung iba hindi talaga kayo ready to to commit. So, pwedeng may rejection dito. Yung iba dito, pwedeng ito ay ending ng relationship, pero merong beginning So, may ending and beginning dito. Pero yun na nga, sabi ko nga, kung nag-e-expect ka na may rekindling, pagiging together again with an ex or past person, mukhang it will not happen anytime now. At saka kung meron mang darating na person sa'yo is, I don't think na this will, be successful partnership. Mukhang hindi. Oo. Okay? Ngayon, mas maingat na kayo Hindi na kayo magpapadalos-dalos. Hindi na kayo magmamadali pagdating sa love life or sa anything na gagawin ninyo. Kung hindi man kayo makarelate sa love life, it would be something else na tinutukoy ng mga baraha. Pero ang pinakamagandang bagay dito is makakapagsimula kayo uli with the 5 of Cups, reverse, and meron ka no beginnings dyan. So, definitely, makakausad ka na from this situation. Tignan pa natin bang paparating sa iyo. You have tortoise. Slowly but surely getting ahead. Ayan na nga yung getting ahead, diba? Sabi ko may pag-usad, may pag-move forward, no? Slowly but surely you are getting there sa direction na tinatahak mo. Ano mang goal ito? Sa love life man to, sa career, or personal matters. Di bali ng mabagal, ang importante doon ay kumikilos, may pag-usad. Okay? Hindi, it's not a race naman. Kumbaga, what's important is nagpapatuloy tayo. Okay? At kumikilos tayo, gumagalaw tayo, papunta doon sa tamang direction na gusto nating marating. You also have pale, time to get out of a situation. So, ito na siguro yung escape plan mo or opportunity mo. Yung perfect moment na makaalis ka na dyan sa sitwasyon na dyan, Virgo. So, this is your go signal or confirmation. Kung itong fail na to is pag-alis or making changes, no? Pagpatungkol sa situation mo para makaalis ka na dyan. No, importante dito is yung timing, which is ngayon. Kumbaga, ito yung perfect opportunity na makaalis ka na sa dapat mong alisan. Makausad ka na. Okay? Or makarating ka na dun sa gusto mo talagang puntahan. Ayan, no, mountain road. You are on the road to success. O, yun na nga papunta ka na doon On the way ka na sa sa success mo. So, ibig lang sabihin yan, kahit mabagal yan, sabi ko nga, importante dyan, kumikilos ka, patungo doon sa tamang direksyon na dapat na tinatahak mo. Doesn't matter kung mabagal, ang importante on the way ka na, kumikilos ka. Nagpapatuloy ka, umuusad ka, di ba? And dealings or relationship with the woman with dark complexion or hair. Kung sino man ito sa situation mo. Check na natin yung mga payo sa iyo ng cards or closing messages. Virgo.
Not the right time. Yun nga yung sinasabi ko kanina, pwedeng sa love life mo to eh. Oo, sabi ko nga pwedeng hindi ka pa prepared, ayaw mo pa. So siguro yung sinasabi na, huwag mong pilitin yung sarili mo, huwag kang magmadali. Kasi hindi talaga, siguro hindi pa akma, hindi pa ukol, hindi pa talaga timing. Okay? So ito yung mga bagay na huwag ipilit. Okay, huwag magmadali. Kumbaga merong tamang pagkakataon, tiyempo. You're ready. I think yung pagiging ready mo is not about relationship. I think pwedeng sa career to. Or yung sinasabi ko sa yung ready na makaalis ka na dun sa situation. Kasi yun din yung pag-move on, move forward. And last is perfect timing. Okay? Okay, so nagets ko na. No? Kung titignan natin tong tatlong cards mo, sinasabi niya, hindi talaga ito yung perfect timing, yung tamang tiyempo. Siguro, antayin mo kung kailan yung feel mo na, ready ka na. And para sa akin, this is may kinalaman sa love life mo. Hindi sa career eh. Oo. Kasi yung sa career, nakikita ko, may new beginnings ka dyan, no, na kailangan mo nang mag-act or kumilos para makaalis ka dun sa situation mo. Pero yung pag-alis na yun, it could be anything, any situation, kayo naman nakakaalam kung sa love life mo yan, sa career mo, etc., kung saan nagre-resonate. Pero maliwanag lang yung sinasabi ng card dito na hintayin mo yung perfect timing. Kasi sa ngayon, pwedeng hilaw pa, hindi pa ubra, hindi mo pa feel, or hindi ka pa ready. So, hindi pa ito siguro yung tamang tiyempo. Okay, Virgo, thank you so much for being here. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin. At as always, lagi ko namang hangad na magbigay ng kaliwanagan, kasagutan, or makatulong sa inyo yung mga readings ko. God bless, take care, babush!